Kung nagbabalak man kayong mag-DIY ng change oil, ito yung mga item na kailangan ninyo. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ipapakita ko sa inyo yung mga item na kailangan ninyo kung sakali mang kayo mismo yung mag-change oil ng inyong kotse. At unahin na natin ito, socket wrench. Yan mga paps, ang gamitin ninyo sa pagtanggal ng inyong drain plug ay socket wrench. Mas malaki yung chance na hindi nyo mabibilog ang inyong drain plug kung socket wrench yung gagamitin ninyo. Compare dito sa ganitong klase, itong combination wrench. Yan, nako, ito mga paps. Sa bigat din kasi minsan ng pagtatanggal ng ating drain plug, may tendency na umislide to at ang issue, pwedeng through time bumilog ng bumilog yung ating socket wrench o yung ating drain plug. So I advise socket wrench o mag-invest na kayo kagad sa socket wrench. Okay? O ito, socket, no? Mag-invest na kayo sa ganito kagad para sigurado na hindi ninyo mabibilog yung inyong drain plug. Okay? Then syempre, ang combination niyan is ito, torque wrench. Ito advice ko sa inyo mga paps. Kung sakali mang bibili kayo ng torque wrench na pang change oil, ang bilhin ninyo ay 3/8. Okay? Yung 1/4 masyado mahina yon. Yung 1/2 naman sobrang malakas yon. 3/8 ang tamang-tama na gamitin na pantanggal at paghigpit ng drain plug. Okay? So halimbawa ito, 3/8 to. So ito binili ko to ng separate sa online. So yung aking drain plug kasi is size 14. So may nabibili naman. Sa iba kasi size 17. So depende sa kotse. Pero kung ano mang kotse yan, 3/8 yung bibili ninyo. So 3/8 yung socket, 3/8 din yung aking torque. Okay, so yan, torque wrench, no? Now, sa torque wrench, didepende kasi yan dun sa laki nung drain plug. Or i-check ninyo kung ano yung standard na higpit nung kanilang drain plug. Minsan nagdidepende rin dun sa ginagamit nilang spacer o yung washer. Kasi yung iba, yung washer is yung parang goma, yung iba naman parang aluminum, yung iba naman parang copper. So, ano doon? Now, normally, sa mga kotse, sa mga maliliit na kotse na mga size 14, size 17, naglalaro yan ng mga 30 to 40 Newton. Okay? Or, kumbaga, ang tawag doon, torque. Okay? So mga 30 to 40 yan. So ina-adjust lang naman yan dito. Pag-aralan nyo na lang paano i-adjust. So nasa sa inyo na yan. I-double check nyo muna. Kumbaga, minsan nakadepende kasi sa laki ng bolt yung gagamitin natin. Okay? Na pag ano dyan, na pag-set dito. Okay? So alagaan nyo yan. Kasi ito actually before hindi ako gumagamit ito Talagang manual lang. At ang isa sa napansin ko, through time, mabilis talagang pwedeng masira yung tinatawag natin yung dun sa yung thread. So eventually kasi pag na-over torque palagi natin, masisira kagad yung thread, 'di ba? So eventually, through time, imbis na naglalak, dumidire-diretso na lang, di na siya naglalak. So nagkakaroon na ng tagas. So, nung bumili ako ng kotse na bago, bumili na rin ako ng torque wrench. And I appreciate this one, kasi pag na-torque nyo kasi yung drain plug, okay, pag na-torque nyo yung maayos yung drain plug, pag tinatanggal nyo siya, madali lang din. Hindi siya mahirap tanggalin. Kasi nga, naka-torque naman siya ng maayos. Then, syempre, pag tinorque din natin ng maayos yung ating drain plug, so confident tayo na tamang-tama lang yung higpit natin. Kasi ito minsan ang problema. Hindi natin maiiwasan 'yan. Lalo na hindi kasi iba-iba yung lakas ng tao, 'di ba? So hindi natin masasabi paano kung yung mahina, yun ay pinakamalakas niya. Paano yung mga malalakas ang kamay? Mabibigat ang kamay. So minsan na-over torque nila. Pero pag meron kayong torque wrench, hindi nyo ma-over torque. Yung kasi nagki-click naman to. So maano na ninyo na okay, tama na yung higpit. Kasi minsan ito bawa wala akong torque wrench. May mga pagkakataon na
nahigpitan ko na, tapos bago ko iwanan, inaano ko pa, pinipili ko pa ng konti. So, na-over torque ko pala. Or yung iba naman, ang diskarte, pwedeng ginagamit yung ano nila, itong mahiniliit, tapos hinihilan nila. Kung ano yung kaya nun, pwede rin naman. Pero, iba talaga pag may torque wrench. Mas siguradong, mas magtatagal talaga. Okay? Yung drain plug ninyo at yung kanyang thread. Okay? So, ibig sabihin, kung mababa yung chance na magpapa-retread ka. Okay? At yung inyong socket is talagang hindi agad nabibilog. Yun talaga yung ano. Kasi way back then, gumagamit din ako nito pantanggal ng drain plug. Then eventually, nakakapagpalit ako ng drain plug. Pero nung naka-socket wrench na, yung lagi socket wrench na talagang ginagamit ko, halos hindi ako nagpapalit ng drain plug. Okay na okay. Okay? So yun na, torque wrench. So ito ang advice ko sa inyo, aralin ninyo kung ano yung tamang torque ng inyong drain plug. Okay? Kasi different car, different sizes ng drain plug, different spacer, pwedeng different din yung torque niya. Okay? So aralin niyo, tignan na ninyo. Kasi sa akin, bawa itong Toyota Vios ko, tsaka itong Avanza ko, siniset ko lang siya ng 30. Pero as far as I know, dapat nasa 40 dapat. Pero okay na ako doon sa 30. So, wala sa standard yung akin kasi sa akin kasi ang ano ko naman is frequent ko kasi siyang chine-change oil, lalo na tong Vios ko, frequent ko kasi chine-change oil to. Sabihin na natin, minsan nga matagal na yung 2 months sa 5,000 kilometers. So, pag masyado kasing nilakasan, okay, o tinaas yung torque, baka masira agad yung thread. Okay, so yun yung inaalala ko. So yun na lang yung ano ko. So medyo binaba ko ng konti yung standard niya kasi parang natanong ko yata kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 40 yata. Pero ginagawa ko lang ng mga 30, yan 31, 32 ganun. Hindi ko tinataas sa 40 kasi nga lagi ko naman and confident naman ako na hindi siya matatanggal. Pero wag niyo susundin niyo na mag-research kayo kung ano ba yung tamang torque ng inyong drain plug. Okay? Then yun. Ito, pantanggal ng oil filter. So, maraming klase kasi ng pantanggal ng oil filter. Meron yung iba parang belt type, iba parang kadena, yung iba parang socket, tas ito naman pa vice grip. Ako naman, kaya ito ang nagustuhan ko, itong pa vice grip na to, dahil kahit anong sizes nung sabihin na natin nung filter, mapalaki man o maliit, kayang-kaya kasi naa-adjust naman yung laki niyan. Okay? So, kumbaga, depende dun sa laki ng filter. So, then yun, maliit lang siya, handy, madaling maganda yung grip. Although, minsan sumasablay din, no? Pero enough na, okay? Usually naman talaga pantanggal lang ang ganito eh. At pagka kinakabit naman, okay naman, hina-hand tight lang. Pero depende sa position. Sa akin kasi, ang standard ko naman, pagka hand tight, sinisigipan ko pa rin ito at least 1 to 2 o'clock. Ano lang yon, assurance lang. Kasi mahirap din mahirap din magtiwala doon sa hand tight tapos mamaya biglang tumagas. Syempre yung vibration ng makina and yung flow ng oil. So may tendency rin na pwedeng lumuwag. So just to be safe, yun, ginagamitan ko ng ganito 1 to 2 o'clock. Actually okay din yung belt tsaka yung kadena. So nasa sa inyo na lang kasi mas madaling mabili yung mga kadena at saka yung belt Ito medyo mahirap siyang bilhin sa mga store. Actually online, yan. Madali itong bilhin sa online. So isa to sa mga okay. Ang problem actually yung socket, meron ako niyan dati. Ang problema ko lang naman sa socket, pag naghihigpit. So halimbawa hinihigpitan ko na. May possibility na pag nahihigpit mo na siya, kumakalang siya doon mismo din sa filter. So, kailangan ko pang sundutin o pukpukin para matanggal siya. So, yun yung medyo problema. Although maganda yung socket, magandang pantanggal yung socket, maganda siyang panghigpit, yun nga lang, may tendency rin na baka ma-overhigpit nyo rin kasi gagamitan nyo rin siya ng ng socket So, baka ma-over tight ninyo. So, yun yung problema. Kaya nga, ang advice ko na lang is pagka hand tight, yung pinakamalakas ninyong hand tight, kung ano man yan, then, mga 1 to 2 o'clock. Just to be sure lang. Pero depende pa rin sa posisyon ng filter. So, yun mga paps, no? Ito yung 2 item o 3 item na kailangan ninyo kung sakaling magdi-DIY kayo ng pag-change oil.